makakaupo. You know, I feel the presence of the Lord. And I pray that every one of you would have the same feeling. Amen? And kami po ay hindi bisita, kami po ay pamilya sa church na ito. And I grew up starting from my childhood as a children sa church na ito. At I've witnessed, I've experienced, how generations had changed. Amen ba? Nandiyan ba kayo? Pero isa lang ang hindi nagbabago. At yun ang pagkilos ng presensya ng Diyos sa kalagitnaan ng simbahang ito. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ang presensya ng Diyos, I believe, would really change lahat ng ating mga kawalan sa buhay. Through the presence of the Lord, we could really find the things that we need, that lacks, things that we misses. Sa presensya ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, sa presensya ng Diyos. Amen. At how blessed is that someone who would really have the heart to search, desire, and really had hunger and thirst sa presence ng Diyos. Sapagkat kung meron kang ganitong klaseng puso, na tunay na naghahanap sa presensya ng Diyos, I tell you this, hindi magtatago ang Diyos sa iyo. Amen. I tell you this, you will definitely find the presence of the Lord. At isang bagay, ang sasabihin ko sa inyong mararanasan nyo kapag natagpuan nyo ang presensya ng Diyos, mapupuno ka. Amen. Sabi mo nga sa katabi, mapupuno ka. Amen. Church, I'm gonna challenge you before I preach. And this is for everyone. If you are a pastor, an elder, a worker, or any one of you in this house, I want to tell you that let your heart be still. Amen. And really wait upon the presence of the Lord. Amen. Lalo na sa panahong ito, amen, it's not just this church, but in all of our surroundings. I tell you this is the time that we need more of His presence. Amen. Ngayon ang panahon na mas lalong-lalo nating kailangan ang presensya ng Diyos. Kung walang kapayapaan, walang kasiguraduhan, ang lahat ng bagay sa iyo itong panahong ito, na kailangan mong mainam na hanapin ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos wala sa programa. Wala sa dami ng tao. Wala sa kantahan. Wala sa kagamitan o lugar. Ang presensya ng Diyos ay doon sa lubos ng naghahanap sa Kanya. At hindi siya magtatago, hindi niya i-withdraw ang sarili niya sa sino mang naghahanap sa Kanya. Marami sa atin ang pagod. Marami sa atin ang magulong kaisipan. Ilang panahon ka nang labas-pasok sa loob ng church, pero para bang hindi nawawala ang bigat. Hindi nasasagot ang katanungan, why? Because you keep on searching of something na malayo doon sa presensya ng Diyos. Amen. Let your heart be still this morning, whoever you are. Amen. Kahit yung lahat ng ating mga ministers who help to make this worship celebration, na may ayos i-program, may mga sound directors tayo, may mga media director, it's time for you to be still
Amen? You know, every Sunday is a blessing from the Lord. That God still works on great things. Naniniwala ba kayo na patuloy pa rin kumikilos ang Diyos? At ang pagkilos ng Diyos, hindi pababa. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang pagkilos ng Diyos ay hindi pabaksak, hindi pababa, hindi pagulo. Amen. Kung yan ang nararanasan mo sa iyong relasyon at buhay Kristiyano, there's something wrong. Baka matagal ka nang hindi nakasusumpong sa presensya ng Diyos. Oo, nakatungtong ka sa church. Nakakanta ka, nagdamit ka na ang gusto mo. But if you haven't encountered the presence of God, who would really bring revival, who would really bring change, amen, who would really give us the new things, I tell you this, you are missing the great part of the greatest part of being a Christian. And that is the presence of the Lord. Amen. Let us all bow our heads this morning. You always hear this, to forget everything. Problems, things to do. Hallelujah. Now is the time that we would really set our heart upon His presence. Because He is still in searching of those who would really have the heart and desire that seeks Him. Kalimutan mo lahat ng bagay. Isang tabi, anumang sa tingin mo makapagbibigay kaguluhan para hindi makarating sa iyo ang pangungusap ng Diyos. Sapagkat ito lang ang dahilan bakit tayo lahat ay naandito. His Word, His directions, amen, His presence in our life. Thank you, Jesus. Lord, we call you Lord. Because truly, this is who we are. Wala kaming pwedeng ipagmayabang. Hindi ang lahat ng meron kami. Accomplishment, Lord God, even our accomplishment belongs to you. Lahat ng meron kami mula sa aming mga kayamanan, pera, ari-arian, kasama ng aming pamilya, anak, mahal sa buhay, ikaw pa rin nagmamayari. Lord, kahabag-habag, Panginoon, ang sinuman sa amin, ang hindi lubusang lalapit sa iyo. Sa pagkatulad ng ipinangako mo, Panginoon, higit pa rito, O Diyos, ang kaya mong gawin, Panginoon, sa buhay namin lahat. Ikaw ang may kakayanang mag-ayos at magbigay sa amin ng isang mabuting kalagayang, Panginoon. Kaya Lord, I pray, sakupin po kaming lahat, O Diyos, sa loob, Panginoon, ng kwartong ito. Gisingin mo ang aming mga espiritu. Buksan mo po ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, Panginoon, ay payapain mo. Lord, na kaming lahat, O Diyos, sa umagang ito, ay tunay na makinabang sa iyong salita. Paano kami kung wala ka? Paano kami kung wala ang iyong salita? Paano kung kami ay wala, Panginoon, sa iyong pangunguna at pagkilos? Kami nang kahabag-habag sa lahat. Salamat po sa araw na ito. Patuloy ka naming ini-welcome, Panginoon, sa iglesyang ito. Have your place, Lord, and have your way in every one of us. We worship you, we honor you, and we love you. In Jesus' mighty name, everybody say amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. You know, I believe, tulad ng sabi ng ating Pastor Boss kanina, na ang ating mga nakaraang topic is all about commitment. Amen. Sabi mo sa katabi mo, commitment. You know, commitment is a powerful thing. Especially if we would really unite all together with one heart, with one mind, we can accomplish greater things. We can accomplish impossible things to the help and strength of the Holy Spirit. Eh, may kailangan natin ang commitment. Lalo na sa ginagawa ng Diyos sa loob ng iglesyang ito.
Amen, hindi tayo makatatapos, hindi tayo makakapagtagumpay ng malaking tagumpay kung hindi tayo magsasama-sama at magkakaisa at magkukumit sa iisang goal. Amen, nandiyan ba kayo? Wala naman tayong ibang goal. Sabi mo nga sa 3 tao, wala naman tayong ibang goal kundi si Jesus lang. Siguro, sa loob ng 30 taon ng paglilingkod at maging bahagi ng pamilyang ito, wala akong masasabing ibang goal kundi si Jesus lang. Kasi sino bang magsasabing tagumpay ang isang tao o hindi tagumpay? Wala namang magsasabi, hindi naman sa dami ng pera, hindi naman sa dami ng ari-arian, o namang bagay na meron siyang tinatangkilik masasabing isang tao ay tunay na tagumpay. Sapagkat kung ikaw ay tunay na nakakilala sa Diyos, nalalaman mo na lahat ng bagay dito sa mundong ito ay walang kabuluhan. Tama ba? Kung tayo ay katulad din ng mga makamundo na naghahanap ng mga bagay tulad ng hinahanap nila, bali walang ating kaligtasan tinanggap. Amen. Buhay kay Kristo Jesus. Hello, JTG. Amen. Kumalabit ka nga ng 3, sabihin mo, ganyan ka pa ba? Kumusta ang ating relasyon sa Diyos? Isa sa natutunan ko, malaking bagay nitong mga nakaraang taon, ang isang taong nagmamature, kailangan siya yung kanyang growth o ang kanyang pagkakilanlan sa sarili niya ay yung awareness ay alam niya kung siya ay lumalago, alam niya kung siya ay hindi. Tama ba? Doon malalaman ng isang tao mature. Yung awareness, yung alam mo kung ikaw ay malapit pa ba ako sa Diyos o hindi. Meron nga ba nga akong relasyong matibay sa Diyos o hanggang ngayon ang relasyon ko sa Diyos ay patay-sindi. Amen. This church has been existing for 37 years, right? 37 years. At alam kong hindi kailanman nagkulang ang Diyos. Amen. Sa magkabila-bila namin sa mga bagay na nangyayari na hindi natin maintindihan. But I tell you this, sa totoong mga Kristiyanong talagang may relasyon sa Diyos, nauunawaan nila at naiintindihan nila ang mga pangyayari. Kung naguguluhan ka, nalilimitahan ka, hindi ka makapaglingkod ng gusto, it is not because of your surroundings or the people around you, but maybe because you have withdrawn yourself upon the truth of why you are here. Amen? Nandito ka ba para lang sa kapwa Kristiyano o dahil deboto ka? Minsan ang pagsisimba ay nagiging tradisyon. Alam nyo ba yan? Nagiging religion ang pagsisimba. Dahil thinking, nakapagsimba ako, na-meet ko si kumare, si kumpare, si kaibigan, ganyan, o nakapagsimba ako. But I tell you this, unless you have received and really benefit, nagbigay something sa iyo ang salita ng Diyos, doon mo lang masasabing nakapagsimba ka. Amen. Kasi ano bang dahilan ng ating pagsisimba? Hindi lang sa gathering na ganito, kundi tayo ay makarinig ng salita ng Diyos. Amen. The Word of God, that we can live and move and being who we are. Hindi sa gusto natin. Minsan kaya walang blessing sa buhay natin, JTG. Kasi ang pangarap natin sa sarili natin, yung gusto natin, pero hindi yung pangarap ng Diyos. Amen. Hanapin yung presensya ng Diyos. Sa presensya ng Diyos may kapayapaan. Sa presensya ng Diyos may kagalakan. Sa presensya ng Diyos may kaayusan. Andiyan ba kayo?
Amen. I know that you have committed yourself in this church. But when you talk about commitment, you need to give your all. Sabi mo nga sa katabi mo, your all. You're here not because you are JTG. You are here because you are sons and daughters of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, my word for today, may didikit ko sa topic natin about commitment. Ano yung mga katabi mo, committed ka ba sa Diyos? Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. Pwede kang committed sa isang organization. Pwede kang committed sa isang programa. Pero I tell you this, pag hindi ka committed sa Diyos, amen, you're missing the big part of you being called by the Lord. Amen? You know, my word for today is about the power of investing. Amen? Sino rito nakakintindi ng investing? If you are a businessman, if you are in a school, elementary, high school, college, amen, magulang, kapatid, amen, investing works in every angle of your life. Investing is so powerful that will have a big effect in your everyday life kapag hindi mo na ututunan ang kapangyarihan ng pag-invest. You know, I'm not talking about giving. Kalabitin mo katabi mo, hindi offering ang sinasabi ni pastor. Okay? Makakala nyo, bigayan naman to. Okay? Investing. Amen? Sa lahat ng bagay, kailangan ng investing. Whether you are a parent, you need to invest with your children. The same way with all the siblings, you need to invest with your parents. Businesses, they know the power of investment. If you are studying, you need to commit yourself in investing para ikaw ay matuto. Sapagkat tulad ng utak nating lahat, itong kaisipang ito, anything that you have invested inside of your thoughts, yun lang ang pwede mong i-withdraw. Tama ba? Pumalakpak nga yung nakakaintindi na sinasabi ni pastor. Amen. Unless you invest learning and studying about anything that you want, wala kang makukuha sa utak mo. Kung pinuno mo ang iyong kaisipan ng kati-TikTok, YouTube, o ano pa mang bagay na malayo sa gusto mong mangyari, hindi ka takatakang walang mangyari talaga. Tama ba? Gusto mong magaling sa math, mag-aral ka. Daming formula na dapat mong pag-aralan para matuto. Sapagkat why? You need to invest with your thoughts. The reason why a lot of us, pagdating ng problema, walang makuha, walang maisip na maganda. Kasi bakit? Nag-invest lang tayo sa mga bagay na masasaya. Tama ba? Nag-invest tayo sa mga bagay na ikatutuwa. Thinking life should always be fun. No. Yes, we need to have a happy life. But life is not always fun. Sabihin mo nga sa tatlong tao, life is not always fun. Minsan, itong generation natin ito, wala silang pangunawa doon sa word na sacrifice, hardship, commitment. Why? Because they always thought that life should always be fun. Pag hindi masaya, parang walang kwenta. Pag hindi masaya, hindi mabuti. Tama ba? Pag hindi masaya, parang hindi ako pwede dyan, pang matanda lang yan. Hello? Totoo ba? Amen ba? Investing is so powerful that it works in our life. It doesn't matter what age you are, it works. Para itong gravity. Maniwala ka sa hindi sa gravity, pag umakyat ka sa bubong, pag tumalong ka, tsak, kung gaano kataas, ganong kabigat ang baksak. Tama?
pag hindi ka natutong mag-invest sa maraming bagay, pag-aaral, skills, talents, and gifts, even practicing, amen, there will be no return. No reward. Walang balik sa ating lahat. Amen. Investing is the act of putting something of a value. Isang gawa na mag-aasubi ka, magtatabi ka ng mahalaga rin. Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga rin. If you want a great reward, if you want a big benefit in your return, of course, what you are investing should be something that is valuable. You have your time, you have your strength, you have your thoughts, and you have your life to invest. Yan ang meron ka, 4 na bagay. Amen. You have your time, you have your strength, you have your thoughts, and you have your life, your everyday living to invest. Ang tanong is, saan mo ito ini-invest? Saan mo madalas i-invest ang time mo? All of us, we have this big dream that sometimes, dahil we are so far away to really reach our dreams, sometimes yung dreams na yun naging wishes na lang. Tama ba? You always hear that you are the prophet of your life. And this is true. It's not that God hinders His blessing to you. Hindi dahil nagdamot ang Diyos ng kanyang blessing, nagdamot ang Diyos ng pagkakataon. Siguro, kung yun nangyari sa akin, siguro kung nangyari kay Pastor Marlon ay nangyari din sa akin, maging katulad ko din siya. Andiyan ba kayo? But I tell you this, it's not that God has withdrawn blessing and things to you. It's how you invested you. Tama ba? Amen. I pray today na talagang baguhin tayong lahat ng Panginoon. Amen. Saan mo ini-invest ang sarili mo? Example, you are a leader, a worker, a pastor of this church, pastoral team, and you not really invested your time, your thoughts, your strength, even your living every day, being who you are called. Kaya minsan nahihirapan tayo sa ministry. Hindi dahil mahirap ang ministry, because we never really been investing in our calling. May mabuti ang Diyos. Palapakan nga natin sa Lord sa nakatapos na Leadership Excel. Sino na andito? Taas ang kamay na leader. Oh, praise the Lord. Amen, it's good. Minsan talagang hindi mo makita ang kapangyarihan ng investing. Kasi usually the more valuable things, it's not, iba sa fun than happiness, iba. Amen, hindi siya para bang, bili mo maghapon, aral tayo ng aral. Amen. Maghirap mag-invest ng ganon. Para mas masarap matulog, manood ng movie, maggala, kaysa mag-invest sa pag-aaral. And that's why we are failing. And when you invest your value, like money, effort, time, into something to make a profit, to get an advantage and return. Yan ang investment. Binibigay mo lahat ng importante sa'yo para ikaw ay makatanggap ng magandang balik at advancement. Sabi mo sa katabi mo, advancement. Amen. Ang ganda ng tema natin, Leadership Excel, is all about breakthrough. Worldly breakthrough is different from spiritual breakthrough. Worldly breakthrough is we're waiting for something, like a chance. We're waiting for someone who would bless us, who would encourage us, who would usher us to our dreams. Yun po ang worldly breakthrough. But spiritual breakthrough is different. Your breakthrough is inside of you. The only one that hinders you on your breakthrough is not the opportunities, not the things that you have and don't have,
but it's you who hinders you on your breakthrough. Andiyan ba kayo? Walang iba nagpipigil ng breakthrough mo kundi ikaw. Ikaw lang din ang naghihinda ng breakthrough mo. Kasi bakit? On the things that you have invested. Amen. Matthew chapter 13, verse 44 to 46. Okay. Open your Bible. If you have your iPhone, if you have your tablets, sige, okay na yan ngayon. Ito yung generation natin eh. Hindi naman doesn't mean that wala kang Bible, hindi ka puspos. Meron kang Bible, hindi ka naman attentive sa Word of God, baliwala din. It's a matter of searching, being hunger and being thirsty upon the Word of the Lord. So Matthew chapter 13, verse 44 to 46. Last. May sino rito naghahanap ng something na blessing, dreams, pangarap? Sino rito? Taas ang kamay, sige. Alam ko naman lahat tayo may pangarap. Hello, at alam kong lahat ng pangarap natin ay mabuti. Wala naman taong mangangarap ng hindi maganda. Tama ba? Totoo lang, lahat naman tayo nangangarap ng maganda. Gusto nating maging successful. Gusto nating ma-bless. Amen. Lahat tayo may pangarap at mabuti yon. Hello, mabuti yon. Do not give up on your dreams. Church, JDG, personal dreams with your family, loved ones. If you want a career, amen, don't let anyone hinder you in your dreams. Don't let go of your dreams. Sapagkat your dreams will give you direction. Tama ba? Pag wala kang pangarap, I tell you this, mahirapan kang maging successful. Bakit? Sapagkat ang buhay, ang pagiging successful is a series of challenges in life. A series of things to invest in life. Pag wala kang direction, you can invest your important things in things that are not valuable. Pag wala kang direksyon, I tell you this, may invest mong lahat ng importante sa iyo sa mga bagay na walang kabuluhan. At the end, makikita mo sarili mo, pagod na pagod ka, walang nangyari sa iyo. Wala ka na lahat, ay todo mo na lahat, pero parang walang pinuntahan. Amen. Pinag-ubusan mo na ng buong pag-iisip, buong lakas, pero walang nangyari. Yan ang pinakakawawa sa lahat. Tama ba? Pag walang direksyon ng isang tao. Hello? So think of this. Where are you going? What do you want to be? Kasi bakit? Sa direksyon mo yan, malalaman mo kung sino dapat mong i-meet at hindi mo dapat i-meet. It can teach you what to do and not to do. Hindi lang isang bagay yan. Tama ba? If you would know where you're going, kung anong hinahanap mo, kahit tong kaisipan mo to, alam mo kung anong ilalagay mo at hindi mo ilalagay. Tama ba? Because many times, pinuno natin ang ating kaisipan ng mga bagay na walang kabuluhan. Kadramahan, kung anong bagay. Kaya minsan pagdating ng mabigat na problema, ang totoo naman ang problema, wala namang mabigat dyan.
Nagiging mabigat lang ang problema pag hindi mo alam ang gagawin. Pero kung alam mo ang gagawin, at alam mo hindi ka nag-iisa, at alam mo may Diyos nakatingin sa iyo, amen, na alam mo sa damdamin mo na hindi ka bababayaan ng Diyos. Amen, madali lang ang problema. Hello, church! Tama ba? Amen. Don't let go of your dream. If you want to be somebody, you pursue it. If you want a career, you pursue it. Hindi madamot ang Diyos. Hindi big sabihin, gusto mo maglingkod tapos hindi na mangyari sa iyo yung gusto mo. Hindi totoo yan. Kasi totoo lang, with me and my wife, with our family, lahat ang gusto namin nangyari. At ang maganda nun, naglilingkod kami sa Diyos. Amen, palapakan nga natin si Lord. Amen. See this, a merchant who was looking for a treasure and someone who is looking for a precious pearl, expensive pearl. Ito mabuti. Alam niyo ba, sa kwentong ito malalaman niyo na mabuti ang Diyos. Kasi pareho nilang nakita. Tama ba? Pag ikaw ay talagang naghahanap, makikita mo naman talaga. Tama ba? Kung talagang may gusto ka, at talagang gustong-gusto mo, at gagawin mo lahat ng bagay, huwag ka lang magkasala, huwag lang makompromise ang relasyon mo sa Diyos, makikita mo naman. Tama ba? Huwag mo lang i-give up ang iyong pananampalataya, at ikaw ay magkasala at masaktan mo ang puso ng Diyos. I tell you this, kung meron kang talagang dinidesire sa puso mo, ibibigay ng Diyos sa iyo yun. Kasi ganun siya kabuti. Palapakan niya natin si Lord. It's the same, both of them. Nakita nila ang kanilang hinahanap. But one thing about investment na gusto kong makita nyo, na pareho nilang ginawa, they have gathered everything that they have. Both of them. At after they have gathered everything, they have sold everything that they have, at yung kanilang pinagbilhan, yung isa, kung saan niya nakitang kayaman, ibinalik niya. Bakit niya ibinalik? Kasi he knows, higit doon sa nakita niyang kayamanan, alam niyang meron pa. Doon sa lupa na yung kanyang natagpuan. Yung isa naman, nakita niya sa isang display, no? Yung isa binili ang lupa, na kung saan na doon ng maraming kayamanan, at yung isa binili ang mamahaling perlas. Hello. I tell you this, investment is so powerful enough that it always bless you with a bigger return. Sabi ng Bible, those who sow sparingly will reap sparingly. Amen? Lagi niyang naririnig yan sa offering time. Tanim ng kukonti, aani ng kukonti. Tanim ng marami, aani ng marami. And that's how investment works. You can predict your blessing. Being blessed, being successful is not anymore a question if you would know the power of investment. I'm gonna give you some truth about investment. Unahin ko na rito na out of order. Number one truth about investment is without investing, there is no commitment. Commitment. I've been here for 32 years, my family. Bakit ganoon ako commit sa pamilyang ito? Why? Because we have invested our 32 years in this house. Tama ba? Marami sa inyo been here for 20 years, 15 years, 10 years. And investing those years ay hindi madali. Kaya may commitment. Sabi mo sa kanila, kaya kami commitment. Amen.
Mahirap if you are asking for a commitment without investing. Right? Kasi madaling ituro ang commitment na, basta't magkaisa tayo, maganda itong pupuntahan natin. Madali eh. And many people are asking for unity, asking for commitment, but doesn't want to invest. Leaders, pastors, if you're a Bible study leader, director, if you are handling people, I tell you this, it will be hard for you to ask for a commitment without investing. Naintindihan niyo ba? Sabi mo, umawa ka ng 3 tao, bati-bati tayo dyan. Tama ba? I know that you get it. Mahirap mag-ask ng something of a commitment, basta suportahan niyo ako. Basta samahan niyo ako. Jesus has set an example for every one of us to learn and to copy. When He came, hindi niya sinabing, ako ang Panginoon niyo. No. Sundin niyo ako. He is God, He is Lord. But still, He invested in His disciples. JTG, andyan ba kayo? Mga magulang, you know the power of commitment. Dahil anak nyo, you just give yourself to them. Commitment ni anak mo eh. Right? You're gonna give everything, kakainin na lang, bibigay pa sa anak. Bibili na lang ng damit. Tama ba? Yung damit ni nanay, lumang-luma na, pero anak na kailangan ng pang-school. Sacrifice. Hardship. Because why? Because they are committed with their kids. Hello, andyan ba kayo? There will always be an investment if you want commitment. Proverbs 31, verse 16. She consider a field before she buys or accept it, expanding her business prudently. With her profits, she plants fruitful vines in her vineyard. He bought a land, sabi doon isang babae, bumili. Ginamit niya ang kanyang perang pinagpaguran. Kaya nung siya ay nagtanim, itarinim niya ang pinakamainam. Do you get it? Dahil siya ay nag-invest ng something valuable from her, ang kanyang commitment to plant every good seeds. Tama ba? Minsan talagang totoo, walang commitment pag walang investing. Leaders, may mga leaders pa rito, sumigaw ng malakas na amen. You need investment because title is not enough to follow order. Amen ba? Position is not enough. Even dreams, even goal is not enough. Kahit pa papuntang langit yan. Ay, get nyo? People don't care how much you know until they know how much you care. Yan ang kasama sa ating Leadership 101. Kahit papuntang langit yan. Kung wala ka namang investment sa amin, why would we follow you? Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Second, of course, this is very important. You cannot invest without faith. Second Timothy chapter 2 verse 6, and a hard working farmers should be the first to enjoy the Ano sabi, pananampalataya ay ang katotohanan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Mga bagay na inaasahan. Ito ang kanyang katunayan. At isa sa pinakamahalagang
maintindihan natin lahat pagdating sa pananampalataya. Kung walang pananampalataya, hindi natin mapalulugod ang Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya, kailangang may pananampalataya na ang Diyos ang nagagantimpala at nagbibigay sa mga tunay na naghahanap sa Kanya. Ganyang pananampalataya. Amen. Tulad ng isang magsasaka. Hindi niya wini-withdraw ang seed. Hindi niya pinagkakait. Ano mang magay na mainam. Kasi bakit? By faith, he knows. Kapag itanim niya ang pinakamainam na butil, ang balik sa kanya ay pinakamainam ding ani. Hello! Investment works go hand in hand with your faith. Hindi ka mag-i-invest sa isang taong tingin mo parang walang pupuntahan. Tama ba? Diba? I know every one of us. Because of our limited resources, ayaw natin ng sayang. Sino rito ayaw ng sayang? Taas ang kamay. Of course. Kung marami lang, yan nga lagi natin ibanggit eh. Kung marami lang ako, bigyan ako ng marami. Kung marami lang ako, tutulong ako. But this is the truth. We have a very limited resources. Kaya ganun tayo mag-isip ng gusto para mag-i-invest. By faith, alam natin kung anong reward na balik. The same way with the farmers. They will seed the best seed and they will sow it. Tama, because they believe the best harvest would also come. Amen? Palapakan natin si Lord. Amen? Naintindihan niyo ba? Natututo ba kayo? Amen? Thirdly, you only invest on something of a great value. You know, yung Christianity, maturity and carnality is so different. Minsan kapag hindi ka na pinangunahan ng banal na Espiritu ng Diyos, carnality will sprang up. Amen? Kasi bakit ang church ay spiritual na organization? Though we have the building, though we have the system, we have the boards, we have the members, we have these things, this is still a spiritual organization. Amen? Pero sa lahat ng binanggit ko, those things are just half of being a church. Nagigit nyo, kasama na yung preaching, kasama na yung mga singing, dancing, instrument, upuan. This is just half of the church. And half of it is the presence of God. Kaya minsan, halos, di ba, pagod na pagod ka dumating, pagod na pagod ka, lalo ka pang napagod nung umuwi ka. Kasi bakit napagod ka lang kasasayaw, pero hindi mo naramdaman ang presensya ng Diyos. Kaya umuwi kang, para kang binugbog. Tama ba? Problema ka na sa lahat ng pangangailangan mo. Umuwi ka, lugmok na lugmok ka, para kang nawala ng pag-asa. You know, the same way with your giving, you don't give without faith. Amen. When you tell that to your neighbor, you don't give without faith. And you know, having faith is more than just expecting. You need to learn or have this heart na hindi nawawala sa amin, mag-asawa, na ang aming pagbibigay, hindi dahil gusto naming tumanggap, kundi ang aming pagbibigay ay isang karangalan para sa pinakadakila sa lahat. Meron pa bang nagbibigay sa inyo ng ganun taas ang kamay? Hello? That you will give your best, not because you don't want to receive or reciprocate what you have given, but because you give because you honor the Lord. At kung pagpalain man ako ng Diyos o hindi, bahala na siya. Tama ba? Parang si Job lang yan. Buhayin man ako ng Diyos o hindi,
ang paglilingkod ko'y Kanya pa rin. Palapakan nga natin ang Panginoon. Tama ba? You should always be moved by faith, because without faith, it will be hard for you to see God. You want to see God in your circumstances? Live by faith. Want to see God move in your needs? Give by faith. Hello? If you want to see a life that is really being blessed, led it by the Lord, live a life with faith through His Word. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang gagawin. Hindi option. Kung malapit ka nga ng 3 tao, sabihin mo, hindi option ang sa Diyos. Hindi, parang ang ganda nitong ginawa ni brother, parang mas effective to yung sa buhay ko, sa nangyayari sa akin. Tama ba? Hindi option ang mga bagay sa Diyos. Kundi everything about the Lord is our ultimate answer. Yan ang sabi lagi ng ating Daddy Bishop, the Lord, Jesus, is the ultimate answer. Siya ang pinakasagot sa lahat. Palapakan nga natin si Lord. Amen. You only invest of something of a great value. Pag nag-invest ka, invest mo din yung may value sa'yo. Pag nagbigay ka, ibigay mo rin yung may halaga sa'yo. Pag ikaw ay nagmahal, huwag mo lang isipin dahil hindi ka mahal nito. Konti lang bibigay kong pagmamahal. Pag nagmahal ka, bigay todo mo na. Sabi mo nga sa katabi, bigay todo mo na. Amen. Hello. Pag naglingkod ka sa Diyos, ito yung ano namin yan, motto namin mag-asawa yan, do your best or not at all. Kung gagawa ka ng paglilingkod mo, kung magpa-practice ka, kung maglilinis ka, kung magluluto ka, kahit sa iyong pagdadamit, you give your best, especially in the Lord. Amen. Or, not at all. Kasi bakit? Lagi natin din, and na Diyos naman nakatingin sa puso. Yes, totoo. Sabi sa katabi mo, totoo. Talagang nakatingin ang Diyos sa puso. You know, one thing that I want for you to understand, JTG, you cannot manipulate God's word and God's presence. Minsan totoo lang, kinulong natin ang presensya ng Diyos sa programa. Kinulong natin ang pagkilos ng Diyos doon sa step by step na susunod at susunod at susunod. Amen. Naalala namin ng panahon namin. Pag nagsimula na mag-preach ang ating pastor, bahala na ako nung oras matapos kung ano sinasabi ng Diyos. Amen. And I'm not being a religious person. No? But it's okay for me to be called a religious person. Huwag lang mapigilan ang pagkilos ng presensya ng Diyos. Tama ba? Palapakan nga natin si Lord. Amen. If you would come to church, give your best time. Focus your mind, your thoughts, and your hearts in the Word of God. Amen. Focus yourself into His presence. Kasi yamang nagsimba ka. Sabi mo nga sa katabi mo, yamang nagsimba ka. Tama ba? Yamang sabi mo, pupunta ako, gusto ko magsimba. It means you want to encounter the presence of God. You want to experience the presence of God. Kasama na rin yung believe mo na alam mo sa lahat ng circumstances, pangangailangan, sa kikiramdaman, alam mong andyan ang Diyos para ikaw ay tulungan. Itodo mo na. Hawak ka nga ng 3 tao, sabi mo, itodo mo na. Amen. Invest your valuable things into the Lord. Amen.
Next, only matured people knows how to value the important. You've been a Christian for so long, it's time for you to understand. Only mature people knows to value what is important. At wala na ibang pinaka-importante sa amin, sa ating lahat, kundi ang presensya ng Diyos. Amen, palakpakan natin si Lord. Next. Sige, mabilis na. The greater the investment, the greater the return will be. Tama. You know, I will always have this in my heart. Ang sukatang ginamit mo ay parehong sukatan din gagamitin sa'yo. May naiintindihan niyo ba to? The same measurement that you use will be the same measurement that will be used to you. Kung itutodo mo ang sarili mo sa Diyos, itutodo rin niya ang sarili niya sa iyo. Di ba ang ganda? Pero kung part lang, sabi sa katabi yung part lang, piranggot lang, o barya lang, I'm not saying coins, but the excess, yung sobra lang, ang gusto mong ibigay at pagkatiwala sa iyo ng Diyos. The same way, the measurement that we'll use will be measured back to you. Tama ba? It's time for us to grow. Palapakan natin si Lord. Next, investing in God will always give you siya lang. Sabi mo nga sa katabi mo, siya lang. Siya lang. Kung meron ka mang mga pangarap na hindi maabot, huwag ka na maghanap ng iba, siya lang. Tama ba? Huwag ka na magtiwala kung kani-kanino. Siya lang. Ano sabi ng Proverbs? Sa Diyos ka magtiwala buong puso't lubusan. Huwag kang mananangan sa iyong sariling kakayanan at kaisipan. Sa lahat ng bagay, siya'y pagkatiwalaan at itutuwid niya ang iyong daraanan. Minsan, sarap lang banggitin, pero hindi natin nagagawa. Hello, church. Ulitin ko, it's time for us to change. Amen. If you invest in God, if you invest with faith, I tell you this, there will always have a greater and bigger return. Amen. And lastly, even God knows the power of investment. I'm gonna end with this. Kahit ang Diyos, alam niya ang kapangyarihan ng pag-invest. Galing sa Kanya to. I'm teaching this, hindi to galing sa akin. This is a revelation that God has opened in me. That God has shown me a lot of things sa pag-invest, giving time, giving your best, setting your mind, giving your heart. Amen. God knows the power of investment. Even He had given His only begotten Son as a sacrifice, as an offering for all of us to be redeemed. See this? Just to have all of us as His son and daughters. Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen. See the power of investment here. Kahit ang Diyos nag-invest para maging anak tayo niya. Pwede naman sabihin, okay anak na kita, okay anak na kita. Pwede naman eh. But still God knows, without investment, there is no success. The same way Jesus has given Himself to the church as an investment. Tama ba? Kaya nga may word tayo na no gates of hell cannot prevail in the church. Why? Because Jesus had invested Himself to the church.
And even until now, the Spirit of the Lord never stopped investing in every one of us. Many of you are gifted, talented, full of knowledge, full of wisdom. Amen? Skillful sa maraming bagay. Remember this, maraming taong gustong gumaling pero hindi gumagaling. In skills and talent. Everyone wants to be a part of something pero hindi mangyari. Why? Because hindi nagbigay ang banal na Espiritu ng Diyos. Hindi siya madamot. Tama ba? Hindi siya madamot. Pero very specific that God, that the Spirit of the Lord is giving the skills and talents and strength to edify the church. Tama ba? Still the Spirit of the Lord is investing with us, with opportunities. Yung problem, I tell you this, some of our problems, they are opportunities. Don't think that you are in trouble if you have a problem. It's time for you to receive those problems as an opportunity that you would experience the work of the Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Pray ka ng pray, Lord, samahan mo ko. Sa tingin mo, saan ka kaya sasamahan ng Lord? Sa pasyal? Saan mo gusto ka samahan ng Diyos? Sa pagkain sa mga magagarang restaurant? Tama ba? You're asking for the presence of God. And then, where does the presence of God is evident? Di ba sa problems, sa needs? Tama ba? Sa pangangailangan, sakit, karamdaman. Doon mo nakikita kumikilos ang pagsama ng Diyos. Palakpakan niya natin si Lord. Ngayon alam mo na bakit ang dami mong problema. Kasi bakit? You have desiring for you to be in the presence of the Lord. Gusto mo makasama ang presensya ng Diyos. At ito naman totoo, pagkasama mo ang presensya ng Diyos, may sagot. May pagpapala, may kagalakan, may kalakasan, may kagalingan. Amen. Sa presensya ng Diyos. Amen. The same as God has still investing in us, still tayong lahat ay mag-invest sa Diyos. Huwag natin baliwalain ang pagsisimba. Sayang kung pupunta ka sa church tapos hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos. Sayang. Nandito ka, kumikilos ang Diyos sa kanyang tahanan. But it doesn't mean lahat ay makaka-experience. I tell you this, only for those who search for Him with all of their hearts, diligently, looking for the presence of the Lord with all of their hearts, then you will find Him. Kahit sa church, narinig ko nga isang kwento eh. Kahit sa church, active nga ang kaaway. May inaantok sa likod, may katabi kang kwento ng kwento. Diba, pagod na pagod ka, parang naglalambitin siya sa iyong mga piligmata. At kinakantahan ka ng tulog na, baby ko. Yung kanta na yun. Tama ba? Don't even think because you're inside the church, you are in the presence of the Lord. Because the presence of the Lord is a different place. The presence of God is not just a place where you can Google it. But the presence of God is an atmosphere. Amen. Nandiyan yan, ang presensya ng Diyos. And those who are asking, looking, hunger, and thirsty for it will only receive the presence of God. Amen. Marami sa inyo nararamdaman ko pagod. Marami sa inyo may mga katanungan, problema. Hindi alam kung ano ang solusyon. But I tell you this because you have missed the best part of you being here. And that is investing yourself in God. Amen. I want you to bow your heads in the Lord. Thank you, Jesus.
Sige, just bow your heads. If you're tired, if you are at the ends of your rope, you have given everything up, you have worked out yourself, and still walang outcome na maganda. You're still looking, searching. I tell you this, it's time for you to rest in His presence. In His presence, there is fullness of joy. In His presence, there is peace. Amen. There is hope. You can find faith in the presence of the Lord. You can find completeness. God can recharge you. God can still show you great and mighty things that are unknown to you. Kaya pa rin gawin ng Diyos yun. He never changes. The Lord, the God that you're serving, He never changes. He's still the same yesterday, today, and forever. In the same way that these two persons, they have given up everything that they have. They have sold everything that they have to find that treasure. The Bible said in Matthew, where your treasure is, where your heart also lies. Ano ba ang kayamanan mo? Ang kayamanan mo ba? Kagamitan? Palitan natin ang ating puso. Palitan natin ang ating kaisipan. Ang kayamanan natin ay si Kristo. Sapagkat pag siya ay nasa iyo na ang lahat. Pagkasama mo siya, higit pa siya sa mayayaman, malalakas, matatalinong tao na pwede mong makasama sa panahon mo ngayon. Pagkasama mo siya, higit pa yan sa mga insurance, security guard, na pwede ka magkaroon sa buhay mo sapagkat iingat ang kanyang totoo. Ganyan ang presensya ng Diyos. At gusto niyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung mananatili tayong hinahanap siya, nananatili tayong lumalapit sa Kanya, umaasa sa Kanya. Church, JTG, and even for those who are watching live, this is the time for you to give yourself back to the Lord. Withdraw yourself of anything in the world and go back to the Lord who can give you rest, still offers the life in abundance. Amen. No eyes have seen, no ear has heard, even mind conceive the good things, great things that God had prepared for those who love them and for those who are called according to His purpose. Kung pagod ka na, I'm asking you to come to the altar of the Lord. Kung matagal nang walang sagot ang iyong mga problema,